Hindi matanggap ni Connor ang ginawang pananakit sa kanya ni Warren. Magkaibigan sila't alam ni Warren na nakainom siya ngunit nagawa pa rin siya nitong patulan at makialam sa pagtatalo ni Bianca. Ang gusto lang naman ni Connor ay malaman ng totoo. Marami siyang katanungan na gusto niyang malinawan at dahil kay Warren ay wala siyang nakuhang sagot mula kay Bianca. Instead, sinama pa nitong nobya na mas lalo nakapagpagigil sa kanya. Lalo pang nadagdagan ng inis ni Connor dahil wala siyang Bianca na abutan sa kondo. Nakalaki to kung hindi pa siya nagtanong sa admin ng building ay hindi niya malalaman na wala na pala si Bianca doon. At ang ikinagulat ni Connor ay sold na raw ang unit at ang seller ay isang Chinese businessman. Lalong naguluhan si Connor. Cindy's POV. Naawa ko kay Bianca sa posibleng mangyayari sa kanya kapag napasa kamay na siya ng ina ni Connor. Galit na galit si Mrs. Corazon. For me, wala namang masamang ginawa si Bianca maliban sa pumatol sa anak niya. Kung lumayo man ito kay Sir Connor ay siguro dahil na rin natauhan na siya at gusto na niya ng tahimik na buhay. Duda ako na kay Bianca galing ang mga larawang kumalat. Bakit niya gagawin yon kung siya mismo mapapahamak? Sino ba namang kabit na maglalabas mismo ng ebidensya na maaring makasira sa kanya? I feel sorry for her. Ako pa itong gagamitin para mapahamak siya. I can't say no to Mrs. Corazon. Ang laki at ang dami niyang naitulong sa pamilya ko. Para hindi ko sundin ang kaisa-isa niyang utos. Nakakainis lang dahil hindi man lang nabigyan ng chance si Bianca para magpaliwanag. Sigurado ko na may dahilan siya kung bakit siya nakipagrelasyon kay Sir Connor. Kung ano man yun yung aalamin ko bago ko siya ipagkaluno kay Mrs. Corazon. Imbis na hanapin niya si Bianca ay nairita na siya sa dami ng kasinungalingan nito. Tila ba nagpatong-patong ang pagsisinungaling nito at ngayon pa talaga niya nalaman ang mga ito kung kailan wala na si Dorothy at may pagkakataon na silang magsama. Samantala, napansin ng ina ni Connor ang tila kakaibang kalungkutan na nararamdaman ng anak. Nag-aalala siya rito dahil nga baka kung anong gawin nito. Nahiwalay sa asawa at nakipaghiwalay sa kabit. Malayong-malayong Connor na nakikita niya ngayon sa Connor na anak niya. Connor looks wasted. Hindi to pumasok ng office kaya labis na nag-alala si Mrs. Corazon. Siya ang pumasok at tumalilipan samantala sa anak. Sa kumpanya nagtanong-tanong siya sa kanilang empleyado at itong si Cindy ang napagtanungan niya. Tinanong niya ito kung may alam ba ito kung saan tumutuloy ngayon ang mistress na anak. Ngunit wala siyang nakuhang impormasyon dito. Pwede ba kitang utusan? Gusto kong hanapin mo si Bianca. Gusto ko siyang kausapin. Dalhin mo siya sa akin. Masama ang pakaramdam ko sa babae na yon. Paano niyo po nasabing masama ang pakaramdam niyo kay Bianca? Bakit? May ginawa po ba si Bianca? Yes. Sinadya niyang sirain ang anak ko at ang asawa nito. Pagkatapos niyang mapaghiwalay ang mag-asawa, ay katakataka naman bigla siyang nawala na parang bula. Gustuhin mang ipagtanggol ni Cindy si Bianca mula kay Mrs. Corazon ngunit natatakot dito. Kilala rin ni Cindy si Mrs. Corazon bilang malupit magparusa sa mga tao. Sige po, sakaling makita ko po si Bianca, ano po yung gagawin niyo sa kanya? Mrs. Corazon laughed evilly. Ano pa ba sa tingin mo? Ano ba dapat ang ginagawa sa mga kalat? Naisip ni Mrs. Corazon na malaki naging epekto ng mga babae sa buhay ng anak niya. Mas nanaisin niya pang mag-isa na lang ang anak niya kaysa niloloko ng mga babae. Ramdam ni Mrs. Corazon na mas naging worst ang anak niya. Nang hindi na nito nakikita si Bianca, mas minahal niyang kabet kaysa sa asawa niya. Ramdam ni Mrs. Corazon ang sakit kaya naisip niyang alisin na lamang sa landas nila si Bianca. Kaysa naman mapatay pa to ng anak niya sa labis na pagmamahal. Paano pong obvious naman sa mukha ko na ayaw kong gawin ang pinag-uutos niya. Sana pala hindi na lang ako pumasok ngayon. Huwag ka na maraming tanong. Akin ang number niya para matrack natin kung nasan siya. Ngayon din magpapalit ka na ng damit. Sasabihin ko sa'yo kung nasan siya. Ang gusto kong gawin mo, kunin mo loob niya at pilitin mo sa isang lugar na walang gaanong tao. Tatawagan mo ko kapag magkasama na kayo. And that's it. Ako nang bahalang magantimpala sa'yo. Kaibigan ng turing ko kay Bianca. Sa mahigit isang buwan naming pagsasama bilang magkatrabaho at masasabi kong mabait siya at hindi oportunista. Bago pa man kumalat ang bali-balita sa kanila ng CEO, ay una na ako nakaramdam ng pagdududa. Imbis na kainisan siya, hindi ko siya hinusgahan. Nasa 5 taon na kasi ako nagtatrabaho dito sa kumpanya, ay noon ko lang nakita naging masayang boss ko. At yun nga yung noong dumating si Bianca. Kahit nakakatunog ako ng may milagrong nangyayari sa loob ng opisina, kapag nakalak na ito'y nagsasawalang kibo na lang ako at hanggat maaari pinagtatakpan pa sila.
Hindi yun sa pangungunsinte. Masaya lang ako makitang sumasaya ang CEO kahit sa pamamagitan ng ibang babae. Halos lahat kami sa kumpanya alam ang estado ng pagsasama nila ni Ma'am Dorothy. Lalo na ako, marami ako nalalaman sa kanila. Gusto ko maging fair ang lahat para kay Bianca. Yes, sumunod ako kay Mrs. Corazon at tinungong lokasyon ni Bianca. Pinalabas ko na coincidence lang ang pagkikita namin doon. Pero ang totoo ay sinadya ko talagang makasabay kami sa elevator. Honestly, nakakaawa si Bianca. Mugtong-mugtong mga mata niya at nakitaan ko pa ng mga pasa. Ito yung nag-trending nung isang araw. Yung pagbububog sa kanya dahil sa galit sa kanya mga tao dahil sa pagkabit niya sa CEO. That time, gustong-gusto ko siyang akapin upang iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa but I have to stick to the plan. Nagsinungaling ako kunwari ay may kikitain lang akong isang kaibigan pero ang totoo ay napag-utusan lang ako. Fast forward. Sa isang madilim at hindi tauhing bar, kusyadi nila. Akala niya having fun lang at bonding ang gagawin namin pero hindi niya alam na may kapahamakan na naghihintay sa kanya mamaya. Kaya bago yon, pilit akong gumawa ng paraan sa paraan na alam kong kaya ko siyang iligtas. Yes, nilalasing ko siya. Sinadya kong orderin ng isang inumin na masarap inumin pero malakas palang tama. Sige pa, tagay pa Bianca. Malakas palang uminom eh. Panguto ko sa kanya, may plan is lasingin siya para makuha ang impormasyon. Sigurado kung kapag lasing ay nagsasabi ng totoo. Sige naman ang sige si Bianca sa pag-inom ng tagi na binibigay ko. Hanggang sa tinamaan na nga siya. Kapag lasing walang pamigil ang bibig. Hindi naiwasan ni Bianca na hindi maglabas ng hinaing sa akin nang malasing siya. Aamin na ako. Oo, may relasyon kami na CEO. Maraming beses namin nangyari sa amin. Naging kabit ako ni Connor habang sila pa ni Dorothy. Talaga? Sabi na nga ba eh. Eh paano ka naman nagustuhan ni Sir Connor? I mean, paano ka pumayag na maging isang kabit? Ang hindi niya alam ay sinadya talaga siyang lasingin. Ngayon nag-uumpisa na siyang magkwento ay pasimple ko nilabas ang phone ko at nirecord ang kanyang mga pag-amin. Sige pa, magkwento ka pa. Sige, ikikwento kasi yung lahat Cindy. Simula umpisa. Pero ipangako mo na sa atin lang ito ha? Sabi niya habang namumugi ang mga mata. Si Connor, hindi ko siya kilala. I didn't even know his background or what. Hindi ko alam na pamilyado siyang tao. Siyang kusang dumating sa buhay ko. Paano dumating? Gabi noon, sobrang stress ko dahil kailangan ko ng malaking pera. 6 million ang bills namin sa ospital na kailangang bayaran para mailabas kong bangkay ng inay ko. Mahirap lang kami walang perang pangbabayad sa ospital. Isip ako ng isip hanggang sa napadpad ako sa isang waiting shed sa kakalakad. Doon ko napiling mamahinga. Okay naman ang lugar, mahangin at maraming tao. It happens na may mga babaeng lumapit sa akin at tinanong ako kung pick-up girl ako. Nagalit pa nga ako eh, at na-offense sa tanong niya. Nang mapansin ko may bar pala sa gilid ng kinaupuan ko, late ko nang nagets na yung pinagpapahingahan ko pala'y tambayan ng mga bayarang babae. Kaagad akong umalis dahil baka nga mapagkamalan akong pick-up girl. Dali-dali akong lumayo sa lugar na yon. Hanggang sa isang itim na kotseng huminto sa gilid ko at sa pilitan akong sinakay. 2 lalaki yon. Yung isa nagdadrive, yung isa naman yung nagtakip na panyo sa ilong ko kaya nakatulog ako. I can't hardly imagine na may ganun pala talagang nangyayari sa totoong buhay. I mean, umpisa pa lang ng kwento ni Bianca ay gusto ko na talagang umiyak. Patuloy pa rin ako sa pagre-record ng mga sinasabi niya. Umaasa na somehow ay maaari ko tong gamitin upang ipagtanggol siya. Patuloy ako nakikinig. And then, nang magising na ako, wala na akong kahit na anong saplot sa katawan. Hindi ko alam kung anong ginawa nila sa akin habang tulog ako. Pero alam ko rin that time na mapapahamak ako. At doon na nga lumabas si Connor mula sa CR, nakatapis ng tuwala at malakit ang pagkakatitig sa akin. Tinanggalan niya ng kumot na nakatapis sa katawan ko at buong pagnanasa niya akong hinalikan. Sinubukan ko magpumiglas dahil natatakot ako kay Connor, but I'm too weak para protektahan ang sarili ko. Halos babuyin niya ako ni Connor. I lost my virginity that night. Bilang kabayaran sa ginawa niyang pambababoy sa akin, he paid me 20,000 pesos. Pinauwi niya ako na parang walang nangyari. Parang basura na basta nalang tinapon pagkatapos gamitin. Hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. Parang hindi ko lubos maisip na magagawa yon ng isang CEO na may mataas na pinag-aralan. I feel sad for you, Bianca. Now, pwede ko pa bang malaman kung paano napunta sa kumpanya si Sir Connor? Ang gulo lang kasi, sinasabi niyang binabo siya pero bakit pa siya pumasok sa company ng tao na naman tala sa kahinaan niya bilang babae? And her answer shocked me.
Dahil kay Doktora Dorothy, siyang trumabaho ng pagpoproseso ng aplikasyon ko. Dito na mas lalong gumulo. Paano mo naman nakilala si Doktora Dorothy? Bianca, medyo naguguluhan ako. Please enlighten me. Naging komplikado sa isip ko kung anong connection niya kay Dorothy. Napabuntong hininga siya. Muling ininom ang baso na may laman na alak at mapait niyang kinuwentong lahat na dumurog sa aking puso. Emosyonal niyang kinuwentong dahilan kung paano sila nagkakilala ni Doktora Dorothy at kung paano siya napapayag na maging kabit ng asawa nito. Dahil sa pera, 10 milyon daw kapalit ng pagiging kabit niya. Maliwanag kong nai-record lahat ng yun. May kinuwento rin si Bianca tungkol sa isang kasunduan na pinirmahan niya. Meron silang tigisang kopya ni Dorothy, meaning planado na talaga ang pag-alis ni Doktora Dorothy at itong si Bianca ang ginamit niya. Sinamantala niya pagiging mahirap ni Bianca at inabusong pagkatao nito. Sabi na nga ba, tama ako na pagkakilala kay Bianca. Mabait siyang tao pero dinala lang siya ng pagkakataon para mapilitang kumapit sa patalim. Paano ka na ngayon? Ngayong sinasabi mong tapos ng mission mo, aalis ka na? Tapos na rin ba sa inyo ni Connor? Dito na siya humagulol ng iyak. Wala na ako magagawa. Sirang-sira na pangalan ko sa ibang tao, maging kay Connor. Iniisip niya niloko ko rin siya, pero hindi si Indy. Oo, mali ako dahil nagpabayad ako kay Dorothy. Pero hindi ko naman inaakalang mahuhulog ako kay Connor. Mahal na mahal ko si Connor. Ayokong umalis. Ayoko siyang iiwan, pero wala na ako magagawa. He break up with me. Ito din naman yung napagkasunduan namin ni Doktora Dorothy. Inutusan niya ako magpakalayo-layo dahil alam niyang hindi magtatagal ay pagdududahan na rin kami ni Doktora Dorothy. Kaya mangako ka sa akin hindi mo ilalabas ang napagkwentuhan natin. Mangako ka, Cindy. To think na hindi madali ang pinagdaanan ni Bianca, hindi ko na napigilan ang sarili kong hindi napaiyak. Awang-awa ako sa kanya. Sinamantala ni Dorothy ang pagkamahina niya at ito naman si Connor ay hindi naman na siya binigyan ng chance na paliwanag ang side niya. At sa tingin ko rin na hindi rin aamin si Bianca kay Sir Connor dahil nga may kasunduan sila ni Doktora Dorothy. Pero maling-mali pa rin na umalis si Doktora Dorothy nang sirang-sira si Bianca sa lahat. Napaka-unfair ng ginawa niya kaya kung walang nagtatanggol kay Bianca, ako magtatanggol. Sinave ko na record ko at naisip kong isan yun kay Sir Connor. Magkaalaman. Sorry Bianca, pero hindi ko kayang magsawalang kibot hindi ito ilabas. Itong kailangan mo para malinis ang pangalan mo. Isasend ko pa lang sana ang naturang records audio na bigla nang magsidatingan ng mga tauhan ni Mrs. Corazon. Dali-dali itong nagsipaglapitan sa amin at sa pilitang kinuha si Bianca. Sino kayo? Saan niyo ko dadalhin? Cindy, anong ibig sabihin nito? Bianca. Pumikit na lamang ako habang sinasakay siya sa loob ng sasakyan. Alam ko nang may naghihintay sa kanyang kapahamakan, kaya imbis na kay Sir Connor ko isend ay kay Mrs. Corazon ko zinend. Baka sakaling makonsensya siya sa ginawang paninira ng anak niya sa pagkababae at buhay ni Bianca. Samantala, hindi mapakali si Dorothy sa Amerika dahil naisip niya si Bianca. Para kasing nilugmok niya ito lalo. Nasa malayo man siya pero nababalitaan niya pa rin ang nangyayari sa Pilipinas gaya na sinapit ni Bianca dahil sa kamay ng 5 babae na nagtulong-tulong para bugbugin ito. Hindi kinain ni Dorothy ang pamamahiya ng mga ito. Bukod kasi sa binugbog si Bianca ay hinubaran pa ito para mapahiya. At ang sarili niyang sinisisi niya kung bakit nangyari yun kay Bianca. Kasalanan niya dahil sa ginawa niyang pag-upload ng mga larawan at tsak din na sinamaan na rin ito kay Connor. Wala sa usapan nila ni Bianca na pwede niyang ikalat ang videos na sinend nito sa kanya. Kumbaga parang hindi siya magandang kausap at dahil nakuha naman ni Dorothy ang nais niya, masaya siya ngayon kapiling ang lalaking minamahal niya ay naisip niyang ipagtanggol si Bianca mula sa maduming iniisip ng mga tao dito. Sa pamamagitan ng isang post, nilinaw ni Dorothy na hindi si Bianca ang dahilan ng kanyang pakikipaghiwalay kay Connor. To those who are still asking what is the reason behind, I am posting this to clear something. Hindi po totoong si Bianca ang dahilan ng paghihiwalay namin ni Connor. Wala pong katotohanan na may relasyon sila. Malapit po kami magkaibigan ni Bianca at ganun din sila ni Connor. Kahit kailan hindi ako nakaramdam ng anumang selos o hinala sa kanila dahil kilala ko si Bianca. Mabuti siyang tao at hindi niya deserve ang pagbabash niyo. Nakipaghiwalay ako kay Connor dahil sa pananakit niya sa akin. Pinili kong lumayo dahil para makalimutan ang lahat ng trauma ko dyan sa Pilipinas. Again, kami ni Connor nagkaproblema at labas si Bianca sa paghihiwalay namin. Stop calling her kabet. Nasasaktan ako kapag nasasaktan siya.
dahil kaibigan ko siya. Aasahan ko na hindi niyo na muling guguluhin pa ang kaibigan ko. Salamat. Post ni Dorothy sa kanyang FB account. Instant trending ang naturang post. Wala pang isang oras buhat nang in-upload yun ay umabot na kaagad ng 2,000 shares at 4,600 comments. Ow, I felt sorry for Bianca. Mali palang tinawag siyang kabet. Kaibigan pala sila ni Dorothy. Bianca is their friend pala. Kawawa naman siya. Dahil napagbintangan siyang kabet, dapat talaga hindi tayo basta-basta naniniwala sa chismis eh. Kaya pala, si Connor pala dapat ang sisihin. Hindi siya mabuting tao. Kawawa tuloy si Bianca dahil nadamay pa. Comment ng mga netizen, mabilis na nagbagong mga tingin ng mga tao kay Bianca dahil kay Dorothy na mismo nanggaling ang katotohanan. Somehow, nakahinga na rin ng maayos si Dorothy. She did her part to Bianca and si Connor pa rin ang diniin niya. But that post is too late for Bianca. Nilinis mo ng pangalan niya, nasa peligro naman ang buhay niya ngayon. Diyos ko po, huwag niyo po akong pababayaan. Dalangin niya habang nakagapos at may busal ang bibig. Hawak si Bianca ngayon ng mga tao ni Mrs. Corazon. Pinadukot siya nito dahil sa tingin ni Mrs. Corazon ay kagaya lang din ni Bianca si Dorothy na magbibigay ng malaking problema sa anak niya. Naisip ni Corazon na masyadong nabaliw ang anak niya sa kabet nito. Para sa kanya, mas mabuting takutin si Bianca hanggang maaga kaysa ipatrabaho niya pa ito. Yes, kaya niyang pumatay. Kaya niyang maglaro ng marumi sa sinumang kalaban. Ngunit dahil okay naman nung una si Bianca, para sa kanyang naisip niyang kausapin na lang ito takutin. Okay, pupunta na ako dyan. Saad niya sa tauhan ng malaman na hawak na ng mga bata niya ang dalagang si Bianca. Habang nasa daan si Mrs. Corazon ay nakatanggap siya ng isang audio message mula kay Cindy. Binuksan niya ito't pinakinggan. Hindi nga niya lang gaanong maintindihan kaya pinihinto niyang sasakyan. Dito niya na narinig na malinaw ang lahat ng sinabing pag-amin ni Bianca. Simula pa lang hindi na niya kinayang kanyang narinig kung paano naglandas ni Bianca at ang anak niya. Oh God, hindi, sabi niya sa hangin. Napakuyom ang kamao niya. Thinking na halos binaboy na ng ginawa ni Connor sa dalaga. Ang hindi niya kinaya ay ang sumunod na kanyang mga narinig about the relations of Bianca to Dorothy. Umpisa pala na kanyang naririnig ay kaagad na sumiklab ang kanyang galit. Bong, dalhin mo ko kay Bianca ngayon din. Maotoridad niyang utos. Habang umaandar ang sasakyan ay kumuha si Mrs. Corazon ng earphone at nagpatuloy sa pakikinig. Habang natutuklasan niya mga katotohanan ay lalo lang nanginginig ang kanyang laman. Malinaw niyang narinig ang pag-amin ni Bianca at ang tungkol sa pakipagkasunduan ng dalawa. Inalok ako ni Dr. Dorothy na maging kabit ng asawa niya kapalit ng 10 milyon. Wala akong ibang choice dahil kailangan kong bayaran yung bill namin sa ospital. Napilitan akong pumirma sa kasunduan namin. Pumayag ako maging kabit. After that, nabayaran ko yung 6 million at nailabas at nailibing kong bangkay ng inay. At doon na ako nagsimulang magtrabaho din bilang assistant ng CEO. Si Dr. Dorothy gumawa na paraan upang walang magdudang pagkakapasok ko doon. Tapos nung unang araw ko, nagulat ako dahil ang CEO palang asawa niya at ang lalaking kumuha ng virginity ko ay iisa. Kaagad ako nag-back out kaso hindi pumayag si Dr. Dorothy. At yun, napilitan akong pakasamahan si Connor. Kahit na malaking trauma sa aking pagkababae nagawa niya. From trauma, unti-unti ko na nagustuhan ang nangyayari sa amin. Maraming beses akong nagagamit ni Connor. Mahal niya si Dorothy pero akong pinagpaparausan niya. Na-in-love ako sa CEO which is mali. Si Dr. Dorothy, inutusan niya ako magpakalayo-layo na. Dahil tapos na raw ang misyon ko. Dahil nakuha na niyang pakay niya. Bagay na hindi ko kayang gawin, mahal ko na si Connor. Halos isumpa ni Mrs. Corazon ang manugang. Hindi niya lubos maisip na makakaisip ito ng mga ganong bagay. Para umupo na isang pobreng babae na ipapain sa asawa para makatakas lang mula dito isang malaking kahangalan. Si Bianca, naawa siya kay Bianca dahil sa sinapit nito sa kanyang anak na pang-aabuso. Lalo pa noong napilitan nitong ibaba ang dignidad, alang-alang lang sa pera. Ang lahat palang ito'y si Dorothy ang may pakana. Pagdating ni Mrs. Corazon sa lugar kung nasan si Bianca, ay agad niyang inutusan ng mga tauhan na kalasin ng tali nito. Dahil lasing si Bianca, ay nakatulog na ito habang may mga luha sa mata. Kinuha ni Mrs. Corazon si Bianca at dinala sa isa pa niyang bahay sa isang rest house sa Bulacan. Ngayong alam na Mrs. Corazon ang tunay na dahilan ng pagdating ni Bianca sa buhay ng kanyang anak at ng asawa nitong si Dorothy. Tuluyan na kayang magbagong buhay ni Bianca sa tulong ng ina ni Connor. Ano ang gagawin ni Connor kapag nalaman niya ang side ni Bianca? Iyan ang ating aalamin
sa susunod nating kabanata.